Parang may nagmamartilyo na sa loob. Ang history daw nito ay nagpalit sila ng timing gear. Pero hindi naman ito bago, second hand daw na galing sa Euro 150. At pagkatapos mapalitan, ganyan na yung andar. Ngayon ay dinala dito sa ating shop dahil alam na natin ang kanyang history kaya papalitan rin natin ang kanyang timing gear. Ang pagpalit ng timing gear ng mga Rossi 150 o mga China bike na pantra ay kailangan baklasin yung cylinder head, cylinder block at syempre magbaklas din tayo sa bandang magneto. Ngayon ay bubunutin natin yung timing gear. Pero bago natin bunutin ay kailangan ilagay natin yung magneto bolt para hindi po masira ang thread kapag bunutin po natin ito. Ngayon ay ilagay na natin yung timing gear puller. At sa mga nagtatanong kung saan mabibili yan ay available po yan sa Shopee at Lazada. At wala rin po akong online store. Ngayon ay pakiramdaman po natin ito kapag kumagat na ito sa loob. At kapag kumagat na ito ay pwede na natin itong higpitan gamit ang ating adjustable wrench. At tuluyan na natin itong bunutin, ilagay na natin yung bolt ng puller. Gamit po ng ating impact wrench at 17mm na socket wrench ay ating higpitan ang bolt ng timing gear puller. At syempre itong adjustable wrench natin, gamitin natin itong pangkontra para hindi po iikot yung puller. So, ganyan lang po, napakadali lang. Ngayon na ito na po yung gagamitin natin na timing gear. Set na po yan, merong timing gear, cam lobe at pin ng cam gear. At ito po ay timing gear ng Motorstar. Quality na po yan at napakatahimik. Ngayon ay ilagay na natin yung timing gear. At syempre kapag ilagay po natin yan, ay kailangan itapat po natin yung timing mark sa kunya. At kailangan din natin i-double check para hindi po tayo mabackjab. At kung sigurado na tayo sa timing, ay gamitin din natin yung puller para gamitin nating pangtulak para papasok po sa loob yung timing gear. At pukpukin po natin itong ng martilyo pero dahan-dahan lang para hindi po ma-disalign ng ating crankshaft. Ganun lang po kadali at i-check natin kung dumikit sa loob yung timing gear. At kung okay na ang lahat, ilagay na natin yung cam gear. At ito na yung pinaka-importante sa pag-assemble ng ganitong makina na dapat magkatapat yung mark ng timing gear at cam gear. Ngayon na hindi ko na ipapakita kung paano ko inasimbol ito para pakinggan na natin kung ano ang pagkakaiba. Alright.